Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa dalawang mga misis na kalunos-lunos ang sinapit sa kamay mismo ng kanilang mga mister. Ang isa ay misis ng isang marino na walang awang pinaslang ang kanyang misis. At sa pangalawang kwento, isang misis na on sa lupa ng kanyang sariling mister. February 18, 2018, natagpuan ng isang babae na wala ng buhay sa banyo ng kanyang bahay sa Imus, Cavite. At ang suspect sa krimen, ang misis ng biktima na isang seaman. Graduate ng kusong nursing ang babae na si Maria Frances Teresa Patron Taburna, 26 years old, na mas kilala bilang Joyce. May 26, 1991 nang ipinanganak si Joyce. Siya ay nag-iisang anak ng babae ng kanyang amang sundalo at ng kanyang ina na OFW. Sobrang bait, sweet at maalalahanin. Ganyan ilarawan si Joyce ng kanyang nanay na si Teresita. Sinabi pa ni Teresita, si Joyce ay handang ibigay ang lahat sa taong mahal niya para ito ay sumaya. Napakaswerte din ni Teresita na dahil napakabait na anak ni Joyce mula maliit pa lamang ito. At dahil nagtatrabaho sa ibang bansa si Teresita, lumaki si Joyce na malapit sa kamag-anak ng kanyang ina sa Pembo, Makati. Pinakamalapit nga si Joyce sa kanyang tiyuhin na si Ray. Mula bata pa lamang kasama na ni Ray si Joyce at bukod doon, halos ang lolala ni Joyce ang nagpalaki sa kanya. Matapos mag-aral ng kursong nursing, nagtrabaho si Joyce sa isang kilalang pharmaceutical company bilang isang medical representative. At sa loob nga ng 4 na taon na nagtatrabaho doon si Joyce, maganda ang performance ng babae sa kumpanya. At dahil sa galing ni Joyce, nabigyan pa siya ng award dahil kitang-kita ang dedikasyon ng babae sa kanyang trabaho. Taong 2014 nang nakilala ni Joyce sa social media ang lalaki na 32 years old na si Agustin Taburna o mas kilala bilang JR. Si JR ay isang seaman na dati palang kapitbahay ni na Joyce sa Makati. At kalaunan nga naging malapit sa isa't isa sina JR at Joyce. Hanggang sa nagpaalam na nga si JR sa nanay ni Joyce na si Teresita para ligawan ang dalaga. Kilala naman ni Teresita si JR kaya pumayag siyang ligawan ng marino ang kanyang anak. Hindi nagtagal naging magkasintahan nga sina Joyce at JR. Subalit wala pang 1 taon nang mabuntis si Joyce ni JR. Malugod namang tinanggap ng pamilya ni Joyce si JR at ang magiging anak nga ng dalawa. At February 26, 2015 nang ikinasal na sa West sina Joyce at JR. Matapos ngang magpakasal, muling sumampa si JR sa barko. Napilitan naman si Joyce na tumigil sa pagtatrabaho dahil na din sa kagustuhan ni JR. At makalipas nga ang ilang buwan, isinilang na ni Joyce ang kanilang panganay na anak na si JR. At May 8, 2016 nang muling ikinasal sa simbahan sina Joyce at JR. At isang bagong bahay nga sa Imus, Cavite ang iniregalo ng mga magulang ni Joyce sa mag-asawa. At makalipas naman ang higit 1 taon, isinilang na ni Joyce ang pangalawa nilang anak ni JR. At ang pagsasama nga ni na Joyce at JR ay larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit dahil lumalaki na ang pamilya ng mag-asawa, hindi na sapat ang sinasahod ni JR para sa kanilang 4. Kaya naman bumalik si Joyce sa pagtatrabaho bilang financial advisor sa isang bangko. Mula noon, unti-unti nang nagkaroon ng alitan sina Joyce at JR. Nung una, pinansyal na problema lamang ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Gusto kasi ni JR na siya na ang humawak ng kanyang ATM, pero nung una naman ay hinahayaan niyang si Joyce ang maghawak nito. At kalaunan, tila nga nag-iba na ang ugali ni JR at naging manginginom. Sa tuwing nalalasing ang marino, sinasaktan niya ang asawa niyang si Joyce. At sinasabi nga ni Joyce sa kanyang tito na umaga pa lang ay nagiinom na si JR. Nakwento din ni Joyce sa kanyang ina na tila ba demonyo umano ang kanyang napangasawa. At ang away nga ng mag-asawa ay muntik nang mauwi sa hiwalayan. Pinayuhan lamang si Joyce ng kanyang nanay na subukan nilang ayusin ang kanilang pagsasama ni JR para sa dalawa nilang mga anak. At December 2017, 1 buwan pa lamang noon si JR matapos niyang sumampa sa bago niyang trabaho sa barko, bigla itong umuwi sa Pilipinas. Labis kasing nabahala si JR sa sinend sa kanyang picture online.
Sa mga picture, nakita niya ang mga larawan ng asawa niyang si Joyce na may katabing ibang lalaki. At ang pinagmulan nga ng larawan ay ang misis ng lalaking kasama ni Joyce sa litrato. Hinak pala umano ng babae ang account ni Teresita, ang nanay ni Joyce. At gamit ang account ng nanay ni Joyce, pinagsisend ng babae ang picture ni Joyce kasama ang kanyang mister sa lahat ng mga kamag-anakan ng babae. Bukod doon, nagpadala din ang misis ng kasama ni Joyce sa larawan ng mga hindi magagandang mensahe sa nanay ni Joyce na nasa ibang bansa ng mga panahon na iyon. Kinausap naman si Joyce ng kanyang tito na si Ray tungkol sa mga picture. Itinanggi naman ni Joyce na karelasyon niya ang lalaki sa larawan. Maging sa nanay ni Joyce, sinabi niyang walang katotohanan ang bintang ng asawa ng lalaki na kasama niya sa litrato. Labis namang nagselo si JR sa nakita niyang mga larawan. At magmula nga noon, napadalas na lalo ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa pagiging seloso ni JR. At February 18, 2018, bandang alas 8 ng gabi, nang umuwing lasing si JR. Matapos iyon, lumabas naman si Joyce ng bahay dala ang kanyang cellphone. Agad naman siyang sinundan ng kanyang asawa at nakita ni JR na may katext ang kanyang misis sa cellphone. Maya-maya pa pumasok na si Joyce sa loob ng kanyang bahay at umakyat nga sa second floor ng kanilang tinitirhan. Nakita ng kasambahay ni na Joyce at JR ang away na mag-asawa, kaya naman sinundan niya ito. Sinubukan naman ng kasambahay na awatin ang mga amo niyang nag-aaway. Kinuha din ng kasambahay ang anak na mag-asawa na umiiyak at sinusundan ang kanyang mommy. Pero itinulak ni JR ang kasambahay pababa ng hagdanan. At dito na nga napilitan ang babae na bumaba sa ground floor. Sa ground floor, naramdaman ng mga kasambahay na sandaling natahimik sina Joyce at JR. Kaya naman inakala ng kasambahay na nagkabati na ang mag-asawa. Subalit ang hindi alam ng kasambahay, ilang beses na palang sinaksak ni JR si Joyce sa loob ng banyo. At makalipas nga ang ilang sandali, nakita ng kasambahay na bumaba na si JR at bagong bihis ito ng damit. Habang nagpapaalam si JR sa kanyang bunsong anak, napansin ng kasambahay na may tumutulong dugo sa daliri ng seaman. At nang mga oras na ito, patakas na pala si JR. At paglabas nga ni JR ng bahay, nagmamadaling umakyat pataas ng bahay ang kasambahay. Sa banyo, nakita ng kasambahay si Joyce na nakahandusay at duguan sa loob ng banyo. Agad namang humingi ng saklolo ang kasambahay para itakbo si Joyce sa pinakamalapit na ospital. Subalit sa biyahe pa lang ay agad na binawian ng buhay si Joyce. Nagtamo siya ng napakaraming mga pinsala mula sa pananaksak ng kanyang asawang si JR. Agad namang dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa dahil nga ang kanilang tinitirhan ay isa ng crime scene. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, nakita nila sa bahay ng biktima ang mga bakas ng dugo sa buong bahay. Ang doorknob ng banyo ay sirang-sira. Kaya naman, teorya ng mga pulis, sinubukan ni Joyce na magtago sa loob ng banyo. At kalaunan, na-recover nga ng mga pulis sa banyo ang ginamit ni JR sa pananaksak sa kanyang asawa. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Joyce sa sinapit ng babae. At February 20, 2018, nang natagpuan sa Bataan ang kotse na ginamit ni JR sa kanyang pagtakas. Nagtago pala ang seaman sa Dinalupihan, Bataan sa bahay ng kanyang tito na dating sundalo. Ayon sa tsuhi ni JR, bigla na lamang umanong sumulpot ang kanyang pamangkin pero nagmamadali din itong umalis matapos iwan ng kotse. Hindi din daw naikwento ng sospek sa kanyang tiyuhin kung ano ang nangyari at bakit napadpad siya sa Bataan. At sa kotse, natagpuan nga ng mga pulis ang mga bakas ng dugo na posibleng galing sa biktima. Sinampahan ng mga pulis ang seaman na si JR ng kasong parasite para sa pagpatay niya sa kanyang asawa na si Joyce. Sa investigasyon, napag-alaman din ng mga pulis mula sa tito ni Joyce na nanghiram sa kanya si JR ng pera ilang araw bago mangyari ang krimen. At dito na nga nalaman na dati na palang gumagamit si JR ng ipinagbabawal na gamot. Halos gumuho naman ang mundo ni Teresita sa pagkawala ng pinakamamahal niyang anak. Labis naman siyang nalungkot para sa kanyang mga apo na maagang naulila sa ina. Nangako si Teresita kay Joyce na ang lahat ng paraan ay kanyang gagawin para pagdusahan ni JR ang pagpatay niya kay Joyce. Hindi tumigil ang pamilya ni Joyce na manawagan sa social media para mahanap ang suspect na si JR. Maging ang mga pulis ay hindi tumigil sa paghahanap kay JR. At September 14, 2018,
Makalipas ang 7 buwang pagtatago, sa wakas ay naaresto na si JR sa labas ng simbahan sa Oriental, Mindoro. Matapos ngang formal na kasuhan sa police station, ikinulong si JR sa kulungan sa Imus, Cavite habang wala pang trial ang kanyang kaso. At makalipas nga ang 6 na taon at 7 buwan, sa wakas ay bumaba na ang hatol kay JR. Ang seaman ay napatunayang guilty sa kasong parasite. Hinatulan si JR ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya sa kanyang misis na si Joyce. Malaki nga ang pasasalamat ni Teresita dahil kahit napakatagal ng usad ng kaso, ay pagbabayaran na ni JR ang ginawa niyang krimen. At ayon nga sa ginang, ito umano ang best gift ever na natanggap niya sa kanyang karawan ng September 27. April 30, 2022, sa isang bakanting lote sa Bulacan, natagpuan ang babaeng naiulat na nawawala na kalaunan nga ay nakitang nakalibing. Pero sino nga ba ang biktima at bakit niya iyon sinapit? Ang babaeng biktima sa pangalawa nating kwento ay kinilalang si Rowena Conda. Tubong Bulacan si Rowena. Simple, masayahin at mapagmahal. Ganyan ilarawan si Rowena ng kanyang pamilya. Naging kasintahan ni Rowena ang lalaki na si Jerwin Conda. At October 2017 nang ikinasal sina Rowena at Jerwin. At kalaunan nga ay nagkaroon ng 2 mga anak ang mag-asawa. Nagtrabaho sa iba't ibang bakery si Rowena hanggang sa naging katiwala siya at si Jerwin sa isang hardware store. At para makadagdag ng kita, pinasok na din ni Rowena ang online selling. At kahit pagod na ang mag-asawa, masaya ang kanilang pagsasama dahil sa kumpletong pamilya na sila ay mayroon. Subalit nagsimulang magkaroon ng away sa pagitan ng mag-asawa nang naging manginginom si Jerwin. At hindi nga sang-ayon si Rowena na umiinom si Jerwin, lalo na at nag-iiba ang ugali ng lalaki kapag nakakainom ito. Naayos naman ang pagsasama ni na Jerwin at Rowena. Pero October 2021 nang muling nagkaroon ng problema ang mag-asawa. At nang panahon na ito, nakitira kina Rowena ang kapatid ni Jerwin na tawagin na lang nating Marisa. Nung una, maayos naman ang setup ni na Jerwin, Rowena at Marisa. Tumutulong naman si Marisa sa lahat ng gawaing bahay. Ngunit napansin ni Rowena na napakalapit ni na Jerwin at Marisa sa isa't isa. Kaya naman kinompronta ni Rowena ang kanyang mister kung may relasyon ba siya sa kapatid niyang si Marisa. Itinanggi naman ni Jerwin ang paratan ng kanyang asawa at sinabi na ganun lang daw sila maglambingan magkapatid. Isang beses naman ay nahuli ni Rowena sina Jerwin at Marisa na naghahalikan. Sa galit nga ni Rowena, nasampal niya si Marisa. Sinabihan din ni Rowena ang asawang si Jerwin na palayasin na sa kanilang pamamahay ang kapatid nito na si Marisa. At isang araw nga ikinagulat ni Rowena nang may natanggap siyang isang anonymous text. Sa text nga, sinasabi nitong mag-ingat siya dahil may relasyon sina Jerwin at Marisa. Simula noon, ilang beses nang pinaalis ni Rowena si Marisa. Naniniwala kasi si Rowena na kalandian at tila may relasyon ang kanyang asawang si Jerwin sa kapatid nitong si Marisa. At April 15, 2022 ng umaga, muling nagtalo nga sina Rowena at Jerwin. Narinig ni Marisa ang pagtatalo ng dalawa kaya lumabas siya ng bahay. May nakasalubong nga si Marisa na isang katrabaho ni Jerwin at nagtanong nga ito kung ano ang nangyayari sa mag-asawa. Sumagot naman si Marisa sa lalaki at sinabing huwag na siyang tumuloy sa bahay ng mag-asawa sapagkat away mag-asawa lamang ang kanyang naririnig. Samantala, lalabas na sana si Jerwin sa kanilang bahay nang tanungin siya ni Rowena kung saan siya pupunta. Sinabi naman ni Jerwin na susundan niya si Marisa dahil baka may mangyari sa babae. Subalit, nagalit lalo si Rowena. Tinutukan niya si Jerwin ng patalim at nagbanta na huwag niyang subukan sundan ang kanyang kabit na si Marisa. At ang lahat nga ng mga pangyayaring ito ay nasaksihan ng 2 anak na mag-asawa. Pagkatapos ngang mag-away, tumalikod sandali si Rowena. At dito na nagkaroon ng pagkakataon si Jerwin na saksakin mula sa likod ang asawang si Rowena. Hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto, tuluyan ng binawian ng buhay si Rowena. Pagkatapos ay inilagay ni Jerwin ang kanyang misis sa malaking lona at ilang beses niya itong binalot. Sunod namang dinala ni Jerwin ang labi ng asawa sa bangkating lote sa likod ng kanilang bahay. Mabilis ngang nagukay ng lupa si Jerwin. At dito niya nga inilibing ang labi ng kanyang misis.
Magmula nga nang gawin niya ang krimen, nagpanggap na si Jerwin na nawawala ang kanyang asawa na si Rowena. At makalipas nga ang ilang araw, hiningi na ni Jerwin ang tulong ng kapatid ni Rowena na si Aurea. Sinabi ni Jerwin na bago mawala si Rowena, nagkaroon sila ng malaking away mag-asawa. Pagkatapos nga nun ay nagsinungaling siya at sinabing umalis ng kanilang bahay ang asawa niyang si Rowena. Sinabi din niya na nagtaka na siya nang hindi na umuwi ang kanyang misis ng ilang mga araw. Kaya naman ang April 25, 2022, tinext na umano ni Jerwin ang kapatid ni Rowena ni si Aurea at tinanong kung nandun ba sa kanila si Rowena. Sumagot naman si Aurea at sinabing wala doon ang kanyang kapatid. At dito na nga inamin ni Jerwin kay Aurea na naglayas umano si Rowena sa kanilang bahay ng April 15. Nagulat naman si Aurea na matagal na palang nawawala ang kanyang kapatid. Kaya naman niyaya ni Aurea si Jerwin na mag-report na sa mga pulis. Kalaunan, bigla namang nagduda si Aurea sa mga sumunod na chinat ni Jerwin sa kanya. Ayon sa chat ng lalaki, kung may mangyari man daw sa kanyang masama, bahala na siya sa kanyang mga pamangkin. Napataas naman ang kilay ni Aurea dahil para sa kanya, kung naghahabili na ang kanyang bayaw na si Jerwin, dapat ang sinabi nito ay kung may mangyayari sa kanya, siya na ang bahala sa kanyang pamangkin at sa asawa niyang si Rowena. At para kay Aurea, tila ba hindi kinokonsidera ni Jerwin ang kanyang misis na nawawala noon. Sa kabila nun, hinanap pa din ni Aurea si Rowena at nag-post pa sa social media hinggil sa pagkawala ng babae. At matapos nga ang isang araw ng paghahanap ni Aurea sa kanyang kapatid, nagpa siya na siyang mag-report sa mga pulis tungkol sa pagkawala ng kapatid niyang si Rowena. At sinama nga din ni Aurea si Jerwin sa pagre-report sa mga pulis. Subalit ay naman sa mga pulis, bakit ngayon lang sila nag-report kung mahigit isang linggo na palang nawawala si Rowena? Sumagot naman ang asawa ni Rowena na si Jerwin at sinabing akala niya ay nagtampo lamang si Rowena at uuwi din ito kaagad. Idineklara nga ng mga pulis si Rowena na missing person at ipinakalat ang kanyang larawan sa buong Norzagaray. Matapos iyon, kinuha na muna ni Aurea ang kanyang mga pamangkin mula sa poder ni Jerwin. Sinabi ni Aurea kay Jerwin na siya ay makakapag-focus ng maigi sa paghahanap kay Rowena kung hindi mahati ang kanyang oras sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Pumayag naman si Jerwin at pinaubaya na nga ang kanyang mga anak kay Aurea. Sa bahay ni Aurea, nagkaroon siya ng idea na tanungin ang kanyang pamangkin sa totoong nangyari kay Rowena. Unang tinanong ni Aurea ang panganay na babae na anak ng kanyang kapatid. Ayon sa anak ni Rowena, sinapak umano ito ng kanyang daddy Jerwin. Sunod naman na tinanong ni Aurea ang bunsong lalaki na anak ni Rowena. At ang unang ang salitang binigkas ng lalaki ay lupa. Kaya naman muling tinanong ni Aurea ang lalaki kung nasaan dinala ng kanilang ama ang nanay nilang si Rowena. Sumagot muli ang anak ni Rowena at sinabing nasa lupa umano ang kanyang mami. Matapos nga ang mga revelasyon ng anak ni Rowena, dinala niya ang mga ito sa police station. Sa tulungan ng kawani ng mga DSWD, in-interview ng mga pulis ang mga anak ni Rowena. Pinaniniwalaan naman ng mga pulis ang mga pahayag ng dalawang bata dahil naniniwala sila kung ano ang nakita ng isang bata. Ito ang kanyang sasabihin at ang buong katotohanan. Tinanong naman ng mga pulis ang bunsong anak ni Rowena kung alam ba niya kung nasaan ang kanyang nanay. At sumagot naman ang bata ng oo. Kaya naman bumalik ang mga pulis sa bahay ni Rowena para hanapin ang babae. Kasama din bumalik sa bahay ni Aurea ang dalawang anak ni Rowena. Pagpasok ng mga pulis sa bahay, nakita nila na wala ng gamit sa loob ng bahay. Sa likod ng bahay may pintuan at binuksan ito ng mga pulis. Bumungad nga sa mga pulis ang isang malawak na damuhan sa likod bahay. Narinig ni Aurea ang sinabi ng mga pulis na delikado umano ang sitwasyon dahil napakalawak nga ng damuhan na kanilang susuyurin. Pero sinigurado ng mga otoridad kay Aurea na mahahanap nila si Rowena kung doon nga ibinaon ang babae. Sapagkat magkakaroon umano ng marka ang lupa kung saan may ibinaon at magiging kakaiba ang lupa at ang mga damo sa party na iyon ay makakalbong. Nakita nga ni Aurea ang pagtsatsaga ng mga pulis na hindi tumigil sa paghahanap ng kalbong mga damo. Sa gitna nga ng paghahanap ng mga otoridad, itinuro ng bunsong anak na mag-asawang Rowena at Jerwin ang parte sa bakanting lote kung nasan ang kanyang nanay. Pinuntahan naman ng mga pulis ang itinuturo ng pamangkin ni Aurea.
At pumukaw nga sa atensyon ng mga pulis ang malambot na bahagi ng lupa at kalbong damo sa parte na itinuro ng anak ni Rowena. Ginamit ng isang pulis ang hawak niyang stick para hukayin ang lupa. At maya-maya pa, bumungad nga sa mga pulis ang tila sako. Kaya naman nagtulong-tulong ang mga pulis para hukayin ang nasabing lupa. At naamoy nga ng mga pulis at ni Aurea ang masangsang na amoy na nagmumula sa damuhan. Hindi nagtagal, habang naguhukay, tumambad nga sa kanila ang isang pulang lona. Sinubukan ngang butasin ng mga pulis ang lona at dito na nga natuldukan ang paghahanap sa nawawalang si Rowena Conda. Si Rowena ay wala ng mga buhay at siya ang labi na nasa hukay. Wala namang tigil ang iyak ni Aurea dahil hindi kailanman sumagi sa kanyang isip na sasapitin iyon ng kanyang kapatid. Dinala nga ang labi ni Rowena sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At sa autopsy report, lumalabas na pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ni Rowena. Mula noon, itinuring na nga si Jerwin na suspect sa pagkamatay ni Rowena. Subalit sa post ni Jerwin, pinagmumukha niyang inosente ang kanyang sarili. April 26, 2022 nang pinost niya ang larawan ng kanilang kasal ni Rowena at sinasabi nga na sana ay umuwi na ito dahil hindi niya umano kayang mag-isa. Marami pang iba't ibang post ang ginawa ni Jerwin sa social media kung saan sinasabi niyang miss na niya ang kanyang asawa at mahal na mahal niya umano ito. At April 29, 2022, bandang alas 4 ng hapon nang sumuko si Jerwin sa police station. At pagdating niya nga doon, inamin niya na siya ang pumatay sa misis niyang si Rowena. Ayon nga sa kanyang pahayag, naririndi na siya umano sa bunganga ng asawang si Rowena. At ang ugat nga ng krimen, dahil nagsiselos umano si Rowena sa kapatid ni Jerwin na si Marisa. Agad namang kinasuhan si Jerwin ng parricide at ikinulong. At kapag napatunayan si Jerwin na guilty, posible siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa ginawa niyang pagpatay sa asawang si Rowena. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!